Welcome back to Braille's channel. Sa mga naghihintay at nagtatanong kung bakit marami ang hindi kasali sa ginagawang payout ngayon ng social pension. At ano na nga ba ang latest update ng Universal National Social Pension? Kailan pa ba ito mapapakinabangan ng mga senior citizens? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating Subscribe, mga Gorillas Channel. kaibigan, kaanak o kapwa natin. Subscribe, Senior Gorillas citizens at share na din po sa ating mga Subscribe, social Gorillas media Channel. accounts para mas marami po ang Subscribe, makaalam ng Gorillas latest Channel. update ng inyong universal pension Subscribe, at ano Gorillas nga ba Channel. ang pagkakaiba nito sa ginagawang Subscribe, payout ngayon. Gorillas With Channel. no further ado, let's begin na po sa Subscribe, ating topic. Gorillas Channel. The Universal National Social Pension. Ang latest update as of October 6 of year 2024, buong detalye alamin, ano na nga ba ang latest update sa ating Universal Social Pension? At ano ba ang pagkakaiba nito sa ginagawang ongoing payout ngayon? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Universal Social Pension ay nahahati sa dalawa, ang National Universal Pension at ang Local Universal Pension. Magkaiba po ito. Kapag sinabi po nating National Universal Pension, ito po yung House Bill number 10423 or the Universal Social Pension Bill, kung saan ang lahat ng senior citizens ay kasali na sa mabibigyan ng social pension. May SSS o GSAS pension man o wala, mayaman man o mahirap. As long as tumuntong ka sa edad na 60, automatic na kabilang na po sa mabibigyan ng social pension. Ang amount po na ibibigay para sa mga hindi kasali sa regular social pension ay 500 pesos lamang upon the implementation at 600, 700 hanggang sa maging 1,000 pesos na ito after 5 years. Samantalang ang National Social Pension ay iba sa Universal Pension. Ito yung Republic Act No. 11916, also known as an act increasing the social pension of senior citizens. Dito ay pawang mga indigent senior citizens na kabilang sa master lists ng DSWD ang makakatanggap ng 1,000 pesos social pension. Dapat ay nasa kategory po tayo ng frail, sickly at walang kakayahan para suportahan ang sarili at iba pa para mapabilang sa qualified beneficiary, hindi katulad ng universal pension. At ang lahat ng beneficiary nito ay automatic na makakatanggap ng 1,000 pesos or 3,000 pesos kada 3 months. Ito po ay ongoing na ngayon sa iba't ibang karatig lugar. Ano naman ang Local Universal Pension? Ito po ay isang implementation ng local government unit sa kanilang mga senior citizens. Ito po ay depende pa rin po sa local government unit program kung magbibigay sila ng local pension bukod pa sa national pension na natatanggap nila. May ilang lugar po na nagpapatupad ng local universal social pension sa kanilang mga senior citizens. Usually ito po ay nasa halagang 500 pesos kada buwan, depende na rin sa inyong pamahalaan. Katulad na lamang ng lungsod ng Pasig City, katatapos lang maibigay ang kanilang National Social Pension at ngayon ay ongoing naman ang kanilang Local Social Pension. Sa ngayon, ang House Bill 10423 ay nakabinbin pa rin sa Senate for deliberation. Kailangan na maaprubahan na ito ng Senado para maipasa na sa Office of the President para mapirmahan at maging isang batas. May ilang mambabatas na rin ang nakabantay dito at nag-follow up sa Senate para ito ay mapabilis ng maaprubahan. Manatili lamang po tayong nakatutok sa mga bagong updates tungkol po dito. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian assured his full support to the enactment of House Bill No. 10423 or the Universal Social Pension Bill during the deliberation of the agency 2025 proposed budget. Dagdag rin dito ang ginagawa ng DSWD na gawing digital payment ang lahat ng social pension. Alam niyo rin po ba na nagkaroon na ng survey sa bawat lugar kung ano ang preferred payment channel ng mga senior citizens para sa kanilang social pension benefits? Subalit hati ang pananaw ng mga senior citizens. Ang iba ay gustong maging digital payment or through ATM ang gawing payment channel para hindi na sila mahirapan pa. Subalit marami din ang ayaw pumayag dito dahil hindi nila mahahawakan ang kanilang ATM at marami din ang hindi nakakaalam kung paano mag-transact sa ATM. Marami ang hindi familiar sa bank transactions or ATM machine. Maaaring magkaproblema pa nga kung magkamali ka dito. Maraming senior citizens ang nagsasabi na, iba kasi kapag cash, dahil kami ang may control unlike sa ATM.
Kapag cash kasi, ang mismong senior citizen ang nakakatanggap dahil sila mismo ang kailangan na magpunta sa payout venue. Kayo po, ano po ba ang pananaw nyo dito? That's it. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng mga naghihintay at nagtatanong kung bakit hindi sila kasali sa ongoing social pension payout ngayon. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest payout updates at iba pang impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.